Ang isang Tamil ay isang normal na binata, buong araw sa anime, manga at mga laro. Sa modernong mundo, hindi ka henyo o talunan. Isang taong nabubuhay ng walang malinaw na layunin. Isang araw, pauwi mula sa isang magdamag na araro ng anime. Nabangga ka ng truck. Lumilipas ang pakiramdam ng sakit. Binuksan ni Sastamin ang kanyang mga mata. At nakahiga ako sa isang berdeng damuhan. Napapaligiran ito ng tahimik na kagubatan. Pero ano ang mas ikinagulat mo? Ito ang aking maliit na kamay. Ikaw ay naging isang sanggol, isang babaeng may malalim na itim na mata, at mahabang buhok, nakatali, dahan-dahan kang sunduin. Sa likod niya ay isang lalaking malamig ang mukha, mabagsik ngunit makapangyarihang mga mata. Ang batang ito ay nagkaroon ng Sharingan mula nang ipanganak. Bumaba ang boses ng lalaki. Ang mga mata ay nagpakita ng sinag ng sorpresang apoy ng Sastamin. Ikaw ay muling nagkatawang tao sa angkan ng Uchiha. Hindi pa rin makapaniwala si Sastamin sa katotohanan iyon. Ikaw ay muling nagkatawang tao sa angkan ng Uchiha. Isang maalamat na angkan ng mundo ng Natru. Ngunit ang mas nakakagulat ay kahit noong bata pa, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng Uchiha. Nasa harap mo si Uchiha na Chubako, isang karakter na sa iyong mga alaala sa nakaraang buhay. Ito ay wala sa lahat. Sa Syria Naruto, malakas ang ugali ng lalaking ito. Mga mata na parang tumatagos sa puso ng iba. Mula ngayon ituturo ko sa iyo ang lahat tungkol kay Uchiha. Naruto ba siya nagsalita? Seryoso at umaasa ang tono. Ang mga araw at buwan. Dito magsisimula ang pagsasanay ni Sastamin. Nagising ang henyo. Matanda na sila para kontrolin ang kanilang chakra. Inihayag ni Sastamin ang kanyang hindi magagapi na henyo. Salang, hindi lang nila binubuksan ang kanilang mga mata mula sa pagsilang. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, nagising ka. Lungsod ng Plyco Sharingan bearing. Sunugin ng ibang mga bata. Hindi ako marunong bumaril ng bowl ang apoy. Pagkatapos ay sinunog mo ang isang kagubatan kasama si Ames Yasua. Magic isang tingin mo. Sapat na para lumubog ang kalaban sa walang katapusang bangungot. Normal na Sano. Kinailangan ng Uchiha na magtiis ng hindi mabilang na mga laban. Maaaring maalala, ngunit si Subtamin, you summon Susanoo Fang Amo sa unang pagsubok. Napapikit din si Naruto nang makita ito. Ang batang ito, maaaring ang ultimate transmitter ng Uchiha. Gayunpaman, mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Unti-unting napagtanto ang Sastamin. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang isa. Ang masayang buhay ng Uchiha ay tadhana. Ingatan mo ang pamilyang ito. Sa harap ng mga hindi pa nagagawang banta, lumipas ang mga taon. Naging kampyon ng Uchiha si Sastamin. Hawak nito ang lahat ng kapangyarihang taglay ng pamilya. Sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay ng Uchiha na Tobacco, hindi ka lang magaling sa clairvoyance. Ngunit itaas din sila sa bagong taas. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang isang pangalan sa dilim. Umo Chat ni Orochimaru. Hindi normal na tao si Umo. Siya ay isang inapo ng henyo ng pagbabawal, na muntik nang sirain ang Konoha, ay ipinanganak mula sa pinakabaliw sa mga eksperimento. Ang Orochimaru Umo ay nagtataglay ng mutant blood. Kombinasyon ng denya ni Senju Uchiha, at gayon din ang mga entidad na hindi tao. Kapangyarihan ng Umo immortal na katawan. Salamat sa pananaliksik ng Orochimaru Umo. Ito ay may kakayahang halos walang katapusang pagbabagong buhay. Mga diskarte sa ebolusyon. Kaya niyang sumipsip at mag-evolve sa labanan. Lumalakas sila sa tuwing nasasaktan sila. Ang tunay na sining ng ahas. Hindi lang magpatawag ng mga higanteng ahas. Maaaring gawing ahas ni Umo ang iyong katawan. Iwasan ang lahat ng pisikal na pag-atake. Tsara sentimos lang na perpekto niya ang estado ng Serpent Sage. Gawing nila lang ang iyong katawan na higit sa iyo. Tenshin Glove ipinagbabawal na kasarian. Isang pares ng misteryosong mata. Ito ay isang kombinasyon ng Pikupa at isang bagong disenyo. Siya mismo ang gumawa nito. Ito ay may kakayahang kontrolin ang gravity at torsion. Ang unang encounter space, nakatanggap si Sastamin ng balita ng isang misteryosong massacre sa maliliit na nayon malapit sa Konoha. Lahat ng bakas ay humahantong sa isang pangalan Umo. Nang gabing iyon ay nakatayo siya sa isang bangin, nakatingin sa isang nasunog na nayon. Nakatayo sa pagkawasak ang isang batang nakaitim, mahabang puting buhok. Namumula ang mga mata ni Shin. Lumingon si Omo na may malamig na ngiti. Sa wakas, nakilala ko rin ang pinakamalakas na transmission ni Uchiha.
At sa wakas ay natagpuan na namin ang perpektong regalo para sa aming susunod na eksperimento. Sa stamin nakakuyom ang mga kamao. Nasusunog ang mga mata ng multo ni Plyko Sharingan. Hindi ito magiging isang normal na labanan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang tao. Ikaw ang may pinakamalaking pamana sa dalawang edad. Sumipol ang malamig na hangin sa mga puno. Ang abo mula sa nasunog na nayon. Lumilipad sa hangin. Nakatayo si Sastamin sa tapat ng Umo Ice na kasing lamig ng yelo. Mararamdaman mo ang Demonic Dwarf Chakra ay nagliliwanag mula sa kanyang kalaban. Hindi ito tulad ng anumang magic na nagawa mo. Halimaw ang lalaking ito. Umangat ang kamay niya. Bawat bahagi ng balat sa kanyang braso ay nababalatan upang ipakita ang mga itim na solidong kaliskis. Uchiha, matagal na kitang pinag-aaralan. Maligo pagdila labi. Nagtataka ako. Maaari bang labanan ng Sharingan ang bagay na ito? Umalis ka na. Sa isang segundo, nagpakita siya sa harap mismo ng Sasataman. Isang suntok na nakabalot kay ama ang engkanto ng ahas. Diretso pababa. Masyadong mabilis sa amin napapanahong pinaghihinalaan ng mga tao. Ngunit isang napakalaking shockwave mula sa suntok. Binasag nito ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Hindi lang siya malakas. Kaya niyang kontrolin ang gravity. Bumalik na ang Taxtamin. Mga mata na may Plyko Sharingan na kumikinang. I-activate mo si Susano. The dark blue bone armor na tumatakip sa katawan. Ngunit doon at doon, binasag ang galame ng ahas mula sa dilim. Diretso sa armor at mahigpit na balutin ang iyong braso. Huwag mong isipin na mapipigilan ako ni Susano. Umiyak siya ng pabulong. Pangalan Shin. Ang ipinagbabawal na guwantes ng UMO ay maaaring yumuko ng espasyo. Pagtagumpayan ang ganap na depensa ni Susano, hindi kayang ipagtanggol. Pagkatapos ay ilalabas ng Sastamin ang lahat ng chakra, at sa isang segundo, ang iyong buong katawan ay nawawala. Umikot ang iyong mga mata. Wat Sasataman ang lumabas sa likod niya Tashua QMI. Umo ay agad na hinayla sa isang walang katapusang espasyo, kung saan ang oras ay baluktot. Napapaligiran siya ng libu-libong bersyon ng Sasatamin. May hawak silang malamig na itim na espada. Sa mundong ito, ang isang segundo sa totoong buhay ay 1,000 taon dito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Sastamin sa kalawakan. Ang iyong mga katawan ay sumugod. Patuloy na naglalaslas para mapunit ang bawat parte ng katawan ni Umo. Pero hindi sumisigaw si Umo. Ngumiti lang siya. Sabi ko sa'yo, hindi ako tao. Jack Tusokwimi pagbagsak ng mundo. Ang Sastamin ay itinapon sa katotohanan. Masakit ang mata. Umo sinira Tusokwimi sa kanyang glove shin. Nakatayo sa harap mo Umo buo. Ang mga mata lamang ang mas maliwanag kaysa dati. Ngayon naman ang turn ko. Nagtaas siya ng kamay mula sa iyong palad. Dahan-daang nabubuo ang umiikot na bola ng chakra. Ngunit hindi Senador Gloves. Kasing itim ito ng black hole. I-drag ang lahat sa loob. Ito ang aming pinakamakapangyarihang pamamaraan. Walang katapusang pagsipsip ng gravity. Ang kakilakilabot na pagsipsip ay agad na nilalamon ang buong lugar. Pagkaladkad sa lupa, mga puno at hangin sa gitna ng globo. Hindi maiiwasan ang Sastamin. Nagngangalit ka, oras na para maglaro ng kamay. Kung hindi sapat ang pagbabahagi ng ngipin, gagamit tayo ng iba. Tumutulo ang dugo mula sa iyong mga mata. Umiikot ang iyong Sharingan. At pagkatapos ay biglang ito ay isang nasusunog na lila. Gen ng bato. Isang higanteng pagyanig ng chakra ang sumabog mula sa Sasatamin. Hinaharang lahat ng higop sa Umuha. Umaw nagula. Nawalan ng mata si Sastamin. Pero kakagising mo lang. Isa sa mga dakilang kapangyarihan ng Uchiha. Nagsimula na talaga ang laban. Sumipol ang hangin. Ang lupa ay gumuho sa ilalim ng kapangyarihan ng dalawang halimaw. Dalhin mo ako, ang dugo ng pinakamalakas na nabuhay. Umiyak ako ng noo kapag nakakakita ng berde sa mga mata ng Sasutamin. Yung mga mata, ito ay hindi lamang isang simbolo ng banal na kapangyarihan. Ito ay isang bagay na dating kabilang sa Soul's Path, ang Diyos na nagbago sa mundo ng ninja. Ginaisang mo talaga si Ninjan. OMO na dulang. Nararamdaman ang presyon ng chakra na lalong pumipindot sa espasyo. Walang sinabi si Sastamin. Itaas lang ang iyong kamay at sa isang split-second boom. Gumuho ang paligid. Lumutang sa langit ang lupa sa ibaba nila. Higanteng piraso ng nawasak na nayon. Nagsisimula na silang umikot sa kanila na parang mga satellites.
Sundin ang hangin at chakra giant. Agad na sumalo ang gravity storm. Hilahin siya sa gitna na parang bituin na nabubuo. Ang bato at chakra ay sinipsip sa kanyang katawan. Inayos siya sa loob ng isang higanteng asteroid. Dam-o-mo umuungal sinusubukang pigilan. Pero hindi tumigil doon si Amin. Itinaas niya ang kabilang kamay niya sa kumikinang na Jin. At sa isang segundo, isang itim at lilang light sword. Daan-daang metro ang haba ay lumitaw sa kalangitan. Ito ang aking bagong pamamaraan. Ang chakra ay unti-unting namuo, ang itim na kidlat na tumatama sa kalangitan, upang lumikha ng isang bagay na hindi pa umiiral noon. Susano ang reinkarnasyon ng langit. Sa Amin na ibinababa ang kanyang espada. Ang asteroid ay hiniwa sa dalawa sa isang sandali. Ang liwanag ng pag-atake sa buong gabi. Pagpunit ng espasyo at lumikha ng isang higanteng bagyo ng chakra. Tahimik ang lahat. Ang mga labi ng asteroid ay dahan-daang bumabagsak. At sa gitna ng mga durog na bato ay dahan-daang tumataas ang anino. Umuwi pa siya, ngunit ang kanyang katawan ngayon ay kalahating iba. Napaso ang mukha, unti-unting nababalat ang puting balat upang ipakita ang ikatlong mata sa noo. Isang variant na bersyon ng 10 shin gloves. Haha, ang galing Uchiha. Napabuntong hininga siya pero excited ang boses niya. Sa tingin mo ito lang ang kapangyarihan ko. Umunat ang dalawang kamay at instant. Nagsimulang matuno ang lupa. Nararamdaman ni Amin ang isang uri ng chakra. Hindi nakita dati. Ito ay isang kapangyarihan na higit pa sa sentimo at mahika. Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Umusok sa perpektong anyo ko. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Mga higanteng galame ng ahas na tumutubo sa kanyang likuran. Naging itim ang kanyang laman. 10 eyes shin gloves na susunog na asol na liwanag. At ang ikatlong mata ay nagsisimulang umikot. Umo ay naging isang ganap na bagong entity. Hindi pa tapos ang totoong laban. Itim ang langit at nanginginig ang lupa. Dalawang mga entidad, ang tunay na kapangyarihan ng mundo ng ninja. Paghaharap sa pagitan ng mga guho ng isang naglahong nayon. Ang OMO ay nakatayo sa gitna ng isang chakra storm. Ang kanyang katawan ay ganap na nagbago. Black skin, tatlong mata na umiikot na parang black hole. Sinisip-sip ang lahat ng nakapaligid na liwanag. Hinarap siya ni Amin. Ang mga mata sa Jin ay kumikinang. Si Susano ay lumulutang pa rin sa langit. Handa nang bumaba anumang oras. Na-corner mo ako hanggang dito Uchiha. Umo voice hindi na kayabangan gaya ng dati. Sa halip, ito ay isang hindi may kakaila na paggalang. Mas malakas ka sa inaakala ko. Ngunit ang labanang ito ay dapat na matapos. Naikayem ni Amin ang kanyang chakra fist na sumasabog. Magkasama kayong dalawa sa huling pagkakataon. Ginagawa ng VA touch ang space twist. Huminto ang oras sa sandaling ito. Susano Heaven Carpet Reincarnation diretso pababa. Paghaharap sa 10 shin glove ang mundo ng Umo. Ngunit sa pagkakataong ito, tinutusok ng chakra sword ang mga depensa ni Umo upang guluhin ang kanyang perpektong ebolusyon. Umo nahulog, dugo na lumalabas sa bibig. Ang kanyang katawan ay nagsimulang bumalik sa anyo ng tao. Nakatayo doon si Amin na nakatingin sa kanyang kalaban. Hindi ka na umiindayog ng mga espada. Hindi mo ako tinapos. Tumor ng tisyo na humihingal na mga mata ay kumukupas. Hindi ikaw ang masamang tao. Sinabi ni Amin na mali lang ang tinatahak mo. Sa katahimikan, tumingin siya sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid at bumulong. Ilang buhay na ba ang nasira natin? Upang ituloy ang aking walang kamatayang ambisyon. Sinundan ko rin ang mga yapak niya. Without realizing na sinisira na natin ang lahat. Isang luha ang damaloy sa kanyang mukha Uchiha. Tanong ko sa Sasetamin na bumantong hininga. Iniabot mo ang iyong kamay. Tapos simula ngayon, tumayo at mamuhay na parang totoong tao. Tumingala si OMO sa kamay na iyon. Ilang sandali pa ay hinawakan niya ito. Unang beses, sa halip na maging kaaway, ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa ating panahon. Natunaw na nito ang puot, sumisikat na ang araw sa abot tanaw. Tinatanggal ang dilim ng nakaraan, at nagsisimula pa lang ang kanilang kwento. Pagkatapos ng labanan, Amin at Umo umalis sa mga guho ng nayon, patungo sa abot tanaw. Ngunit pagdating namin sa susunod na lupain, isang kakilakilabot na tanawin ang lumitaw sa kanilang mga mata. Paralisado ang katawan, isang buong nayon na walang kahit isang anino ng isang buhay na tao. Walang palatandaan ng pag-atake o pagkasira. May mga bangkay lang. Mapatla ang kanyang balat at dilat ang kanyang mga mata sa takot.
umulan para suriin ang isang bangkay. Hindi dahil sa armas. Hindi ito magic. Ito ay isang epidemya. Bumaba ang boses niya sa aming tingin sa paligid. Ang matalim na titig ni Dream Zen ay dumaan sa mga katawan. I-activate mo ang clairvoyance. Sinusubukang maghanap ng mga bakas ng abnormal na chakra. At pagkatapos ay makikita mo ito. Isang manipis na stream ng chakra. Nagtago pa rin sa ere. Hindi ito nanggaling sa tao. Ngunit mula sa isang bagay na hindi bagay sa mundong ito. Ito ay hindi pangkaraniwang sakit. Sa Setamamin Pagiling ngipin, mayroong AI o isang bagay na kumakalat nito. Umangat ang mga mata ng pangalan, mangyaring kumikinang ang mga ngipin. Kaya kailangan nating makarating sa ugat ng problema bago gumuho ang buong mundo. Nagkatinginan silang dalawa na hindi na nag-uusap. Ang isa ay inapo ni Uchiha. Ang isa ay ang huli sa mga inapo ni Orochimaru. Magkaaway sila noon. Pero ngayon, kailangan nilang magtulungan para matigil ito. Isang sakuna na maaaring puksain ang lahat ng sangkatauhan. Magsisimula na ang paglalakbay. Ang malamig na hangin ay dumaan sa tiwangwang na nayon. Dalhin ang amoy ng kamatayan at kadiliman. Sastamin at Umo na nakatayo sa pagitan ng mga katawan. Matalas na mata na tumitingin sa pinakamaliit na detalye. Kung ito ay isang normal na sakit, dapat mayroong kahit isang nakaligtas. Sabi ni Sastami na kumikinang ang mga mata ni Jinzen. Ngunit ang buong nayon ay patay na. Nang walang anumang tanda ng pagtutol. 01 tumakas si AI. Umo. Dumampi ang kamay niya sa katawan. Kumunat ang noo niya na mainit pa rin ang katawan. Nagkatinginan silang dalawa. Maaari lamang itong magkaroon ng kahulugan. Ang sakit na ito ay kumalat lamang. Biglang lumabas sa mga patay. Isang jet ng itim na chakra ang tumaas. Umiikot ito sa hangin na parang buhay na bagay. At pagkatapos ay biglang, ito ay dumiretso sa tumor at ito ay mawawala. Superman face umuungal ngunit huli na. Mahigpit na nakapulupot ang itim na chakra sa braso ng Umo. Dahan-dahan silan sa kanyang katawan. Isang malamig na pakiramdam ang bomb-alot sa kanyang likuran. Parang kinakain ang kaluluwa. Bundo. Umo biting teeth activate tentang teeth. Subukan ang self-resistance. Ngunit hindi ito normal na chakra. Ipinatawag ang Sastamin swinging hand. Pinutol ni Susano ang madilim na hangin. Ang gas ay pinutol sa kalahati. Ngunit agad silang nagtagpo na parang hindi nasaktan. Ken, Sasapamin greeted kanyang ngipin. Hindi ito magic. Hindi ito ang karaniwang sumpa. Ito ang chakra ng isang nilalang. Hindi sa mundong ito. Huwag mo itong hawakan. Ito ay isang sinaunang sumpa. Umo malapit sa boses niya ay kumikinang ang mga mata niya sa takot. Natigilan si Tastaman. Ito ang unang pagkakataon na nakita mo si Umo na sobrang kinakabahan. Alam mo kung ano ito. Naikayam ni Omo ang kanyang kamao, naging seryoso ang kanyang mga mata. Minsan may nabasa akong secret document sa archive ng Orochimaru. Tumingala siya kay Sasuke Amin. Ang sakit na ito ay hindi gawa ng tao. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Ito ay nagmula sa isang selyadong sinaunang nilalang. Isang nilalang. Umiral ito bago ang panahon ng Six Wise Men. Sagutin ang malalim na damit. Isang sinaunang nilalang. Napakalakas nito na maaaring magdulot ng sakit. Tanging sa chakra nito. Ano ang pangalan nito? Umo stared sa itim na gas. Ay umaaligid sa harap ng. Para silang nahaharap sa isang bangungot. Nagising ang kamatayan. Umiihip ang hangin sa mga bangkay. Dala ng tunog ng nakakakilabot na alulong. Sastamin tumingin Umo matalas na mata. Death awakens. Maaari ka bang maging mas tiyak? Umiyak ang kanyang kamao, at lumubog ang kanyang boses. Ayon sa mga dokumento ni Orochimaru, mula noong sinaunang panahon bago lumitaw ang 6 na pantas, may isang nilalang na umiiral. Hindi ito tao o hayop. Ito ay isang purong nilalang ng kamatayan. Isang manghahasik ng sakit at pagkasira. Napakalakas nito. Pinipilit ang mga unang master ng selyo sa mundo. Dapat magsanib puwersa para makulong ito. Huminto siya saglit at nagpatuloy. At ito ay tinatakan sa isang sinaunang templo, deep sa ilalim ng lupa, saklaw na pagmumuni-muni, kaya sa tingin mo ay nasira ang selyo. Umo nods walang duda tungkol dito. Ang chakra na ito ay tanda ng paggising. Natahimik sandali ang dalawa, pagkatapos ay hindi na kailangang sabihin pa. Magkasama silang pumunta sa sinaunang templo. Makalipas ang 3 araw sa loob ng mahiwagang kagubatan. Pagkatapos ng 3 araw ng walang tigil na paglalakbay.
Pumunta sila sa isang sinaunang kagubatan, kung saan naitala na mayroong isang selyadong templo. Sa sandaling tumuntong ka sa isang napakapangit na pakiramdam na bomb alat sa dalawa. Patay na ang mga puno dito, hindi dahil sa tagtuyot, hindi dahil sa apoy, dahil lahat ng buhay ay naubos. Inilagay ni Sastamin ang kanyang kamay sa isang nabubulok na puno ng kahoy. Sa sandaling hinawakan mo ito ay gumuho na parang abo. Ang nayon na ito ay parang nayon. Umiyak ng malalim at humakbang pasulong. Malapit na tayo. At tama iyan. Sa harap nila, isang higanteng tarangkahang bato ang lumitaw sa gitna ng kagubatan. Ito ay nakaukit ng mga sinaunang titik, mga guhit na naglalarawan ng isang halimaw. Mayroong daan-daang armas. Walang laman ang mga mata at malapad na bibig ang nilamon. Ang lahat ng ito ay kung saan ang selyo ng kamatayan ay gumising. Pero ang pinaka nakakatakot ay nabuksan na ang gate, isang itim na ambon na umaagos mula sa loob. Amoy kamatayan at kamatayan. Nagkatinginan sina Tastaman at Umow. Hindi na kailangang sabihin pa. Sila ay pumapasok at lumalabas sa kadiliman. Isang malamig na boses ang lumabas. Nandito ka na. Mahinang tumili ang higanteng tarangkahang bato. Pagpasok niyong dalawa, isang itim na ambon na lumalabas mula sa loob. Sobrang lamig. Kahit ang chakra nila ay may konting vibration. Nandito ka na. Hindi galing ang umaalingaw na boses. Isang tiyak na tao. Parang nagmumula sa dilim na tumatakip sa espasyong ito. Sastamin mabilis na buhayin mag-ikuha ng pagbabahagi. Lumiwanag din ang mga mata kung saan-saan ang kanyang Team Zen. Suriin ang bawat bakas ng chakra. Umikot ang nakatayo sa tabi ng 10 mata ni Shin. Handang tumugon sa anumang umaatake. Kung ano ang lumalabas sa harap nila. Ito ay hindi isang karaniwang kaaway. Isang anino na lumalabas sa hamog. Nakasuot siya ng punit-punit na balabal. Nakatago ang mukha sa likod ng kakaibang puting maskara. Sa kanyang noo, may simbolo na parang third eye. Ngunit hindi Jinzen o Shin glove. Matagal siyang tumingin sa kanila at tumawa. Dumating ka ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Sa Setamamin clench your fist, sino ka? Itinagilid ng lalaki ang kanyang ulo at nagtaas ng mahinang boses. Hindi mahalaga ang pangalan ko. Ang mahalaga ay bumangon na ang nakakagising na kamatayan. Malamig. Ikaw ang nakabasag ng selyo. Nagtaas ng kamay ang misteryosong lalaki para ibunyag. Isang kakaibang kumikinang na marka sa palad ng kamay. Hindi ako ang nagbukas ng pinto, at kusang lumabas ito. Nanginginig ang lupa. Isang dagandong ng pito ang umalingaw-ngaw mula sa kaloob-looban ng templo. Saglit na naramdaman, pagkuha ng isang higanteng stream ng chakra. Ito ay isang bagay na sinaunang. Delikado sila at hindi kabilang sa mundong ito. Unti-unting gumagalaw ang dilim, at pagkatapos ay bumukas ang isang pares ng higanteng mata. Wala ang iyong anak, walang mga iris. Ito ay isang madilim na espasyo lamang. Para itong walang katapusang wormhole. Ang nakakagising na kamatayan ay lumitaw. Bumukas ang madilim na mga mata ng nagising na patay. Ito ay isang malamig na hangin na pumupuno sa buong espasyo. Unti-unting naglaho ang dilim na bumabalot sa lahat ng nasa paligid. Parehong dinadala sina Sastamin at Umo sa ibang mundo. Wala ng templo, walang lupa. Mayroon lamang isang walang katapusang espasyo. Isang boses na parang galing sa impyerno. Akala mo mapipigilan mo ako. Agad na na-activate ng Sastamin ang Plyco Sharingan. Ngunit ang imahe sa kanyang harapan ay naging pangit. Umiyak ang kamao. Marahas na umindayog ang mga kamay ni Chatra. Ano ba itong lugar na ito? Ang kamatayan ay gumising na lumulutang sa gitna ng kawalan. Hindi maayos ang hugis nito, na para bang ito ay isang nilalang. Ito ay bahagi lamang ng kadiliman. Ang lugar na ito ang aking pinagmulan. Umuungol ito kung saan napupunta ang lahat ng kaluluwa. Kapag tinawag ng kamatayan ang kanilang mga pangalan, nakakunot ang noo ni Tastaman. Ibig sabihin nagising si kamatayan na tumatawa. Akala mo kamatayan lang ang katapusan. Umungol ito. Mali, ang kamatayan ay simula pa lamang, at ako ang kumokontrol sa hangganang iyon. Isa kang uri ng Diyos ng kamatayan. Diyos ng kamatayan. Tumatawa ito. Nanginginig ang buong espasyo. Ako ang lumikha ng kamatayan. Pareho nitong kinilig sina Sastamin at Umo. Kamatayan, gumising, itaas ang iyong kamay. Unti-unting lumawak ang dilim at mula roon ay lumabas ang dalawang tao. Dalawang kopya ng kanilang saw. Magkapareho ngunit may malamig. Walang buhay na mga mata. Ang kamatayan ay gumising sa mayabang na bibig. Hayaan mo akong magtanong sa iyo.
Kung ikaw ang humahadlang, may kapangyarihan ka bang sirain ito gamit ang iyong sariling mga kamay? Sastamin at umo ng mahigpit na kamao. Tumingin ng diretso sa kalaban sa harap mo. Ang labanan sa pagitan ng sarili at katotohanan ay opisyal na nagsimula. Binalot ng walang katapusang gulat ang dalawang tao. Front Sasu Amin at Umo. Matangkad ang kanilang dalawang perpektong sarili. Hindi humimi. Walang emosyon. Malamig lang. Nakakatakot na tingin. Ano ito? Umiling siya. Pakiramdam ang pumapatay na gas na nagmumula sa sarili mong saw. Ang kamatayan ay gumising sa kaitaasan. Isang mahinang boses ang umaalingaw sa kalawakan. Tingnan natin, kwalipikado ka bang ipaglaban ako? Katatapos lang ng 2 kopya ng saw ay agad na sumugod sa Sastamin VSC. Sastamin perpekto, inindayog ni Ken ang kanyang espada. Pero ganun din ang ginawa ng kalaban mo. 2 Vasword sa isa't isa spark shot out. Umatras ka at i-activate ang Plyco Sharingan. Ngunit mayroon din ang saw. Hindi lang iyon, ito ay mas mabilis kaysa sa akin. Nawala ang saw sa isang kisap mata. Nasa likod mismo ng Sasatemin. Isang itim na apoy ng Amez Yasua ang sumiklab. Takpan ka sa putik sa tamang oras upang lumipat sa Green Zen. Ngunit hindi sa oras upang mag-counterattack. Isang sipa mula sa saw. Tinamaan ka nito sa tiyan. Lumilipad ka. Gumugulong sa gitna ng walang katapusang espasyo. Bilisan mo ang lahat sa akin. Sa sub-amin na nakakagiling ng ngipin. Ngunit may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kung ito ang aking perpektong saw, ito ay may parehong mga kahinaan tulad ng sa akin. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Bumangon ka at huminahon. Dumating muli ang saw na may mga mata na kasing lamig ng yelo. But this time hindi umiwas si Sasuke Amin. Itinaas mo ang iyong kamay at buhayin ang Ironari Bomb. Pinutol kita, ngunit sa sandaling dumampi ang talam sa kanyang balat, nawala siya. At sa sandaling iyon, ang bersyon ng Kamui Saw ay sinipsip sa ibang espasyo. Hindi sa oras para mag-react. Natapos ang isang kalaban. Umo vs si Umo Dark Umo nakaharap sa kanyang saw. Ngunit hindi talaga ito isang isaw. Sa halip na isang mas malakas na bersyon lamang. Ito ay ang representasyon para sa kung ano ang maaaring maging Umo. Kung susundin mo ang landas, ang pagkakamali ng kakaibang ngiti ay lumitaw sa mukha ng saw. At pagkatapos ay nagsasalita ito sa parehong boses bilang Umo. Naisip mo na ba kung hindi mo ipagkanulo si Orochimaru? Gaano ka kaya naging matatag? Umiyak ako nang hindi ko siya pinagtaksilan. Pinipili lang natin ang sarili nating landas. Nakangiti at nagsisinungaling. Kung wala si Orochimaru, wala ka. Isa ka lang 7 nabigong eksperimento. Isang maswerteng nakaligtas. Umiyak ang kamao, patuloy na tumawa si Saw. Natatakot ka? Hindi ba? Takot na sa huli, magiging halimaw ka tulad niya. Bahagyang umiling si Tim sa pangungusap na iyon. Tinitigan siya nito at nagtaas ng kamay. Nagsimulang magbago ang braso niya, maging katulad ng kay Orochimaru. Long white flakes ng mga ahas. Ito ang iyong kinabukasan. Ito ay darating sa isang kaayla hilakbot na bilis. Namiss lang ni Boom Umo ang isang suntok, ngunit isang mahabang hiwa ang lumitaw sa kanyang pisngi. God damn it! Itinaas niya ang kanyang 10 mata at kumikinang ang kanyang mga ngipin. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan ni Orochimaru. Nakangiting Star Edition. Akala mo maitatanggi mo ang nakaraan. Nilikha ka ni Orochimaru at wala siya. Namumula ito. Hinding-hindi ka magiging malakas para talunin ako. Nagmamadali ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umiwas si Umo. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng sampal. May kumislap sa kamay niya. Isang maliit na kutsilyo na lagi niyang dala. At sa sandaling iyon, pinutol niya ang braso ng Saw. Ang mud plate na Saw ay umungal ng itim na likido. Ibinaling niya ang mukha na puno ng puot. Hindi ako nagawa ng bigete ni Orochimaru. Tayo ang magpapasya kung sino tayo. Inilibot ng Saw ang mga mata, ngunit bago pa ito makagawa ng anuman, Tenshin gloves ng Umo Shine. At sa isang kidlat, tinapos niya ito. Bumalik na sa normal ang pangalawang kalaban ng mundo. Nakatayo sina Sastamin at Umo sa espasyo na nakatingin sa isa't isa. Parehong nasugatan, ngunit nanalo sila. Nagising ang kamatayan. Matagal siyang nakaupo doon at saka nagsalita sa malamig na boses. Nakakatuwa. Dahan-dahan itong bumababa sa dilim na bumabalot sa katawan.
Mukhang mas malakas ka sa inaakala ko. Ngunit ang hamon na ito ay simula pa lamang. Beveled basag na kladeng ng lupa. Isang higanteng pinto ang lumitaw sa kanilang paanan. Nagbubukas ng landas na dumiretso sa kailaliman. Kung gusto mo talaga akong isil, bumaba ka rito at harapin ang aking tunay na pinagmulan. Ang mga pintuan ng impyerno ay nagbukas ng sastamin lok umo smog. Wala namang babalikan, di ba? Tumawa ng mahina si Sastamin. Kailan pa natin kailangan ng daan pabalik? Pareho silang tumalon sa dilim. Nahulog sa dilim sina Sastamin at Umo. Sa ibaba, pareho silang nakaramdam ng isang bagay na sinaunang at madilim, at puno ng sama ng loob sa paligid nila. Ang tanging liwanag ay ang pulang mata ni Plyco, pagbabahagian at 10 shin gloves. Sorpresang puti, parehong bumagsak ang VA sa lupa. Ngunit ang kakaiba ay, ang lugar na ito ay hindi isang walang katapusang kailaliman. Nakatayo sila sa isang kaparangan. Ang mga guho ng isang sinaunang nayon ay squinted. Dito tahimik na nagmamasid ang astamine. Nakilala niya ang mga lapida, ang mga gumuguhong gusali, nalanta ang mga katawan. Parang huminto ang oras dito. Libu-libong taon na ang nakalilipas. Isang malamig na hangin na umiihip sa kulog. Umaalingaw ang mga bulong mula sa lupa. Umalis sa takip ang dough. What the hell? Biglang may lumitaw na anino sa harapan nila. Isang lalaking nakasuot ng punit-punit na Amerikana. Maputlang mukha. Walang laman ang mga mata pero may kakaibang marka sa kanyang noo. Isang bilog na may bakames sastamin ang nagpapalawak ng mga mata. Ito ay isang Uchiha. Dahan-daang umaasa ang lalaking iyon. Paus at puno ng bukol. Dumating ka na sa wakas o nanginginig ang lupa. Mula sa dilim, nagsimulang gumapang palabas ang daan-daang anino. Mula sa mga gumuguhong gusali, lahat sila Uchiha. Ngunit matagal na silang namatay. Nakalimutan na si Uchiha. Nakakaramdam si Sastamin ng kakaibang daloy ng presyon. Hindi ito isang ilusyon. Tumingin ng diretso sa iyo ang gutay-gutay na balabal. Umaalingaw ang boses. Tayo ang nakalimutan, ang unang Uchiha na namatay sa ilalim ng 1000 taong sumpa. Umiling kung anong sumpa, napabuntong hininga ang lalaki. Sa tingin mo, dahil ang mga Uchiha ay nahuhumaling sa puot, dahil ang mga mata ng Sharingan ay nauugnay sa sakit, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang mga katawan sa paligid niya. Kami ang unang sinumpa ng kamatayan, gumising ng tunog. Isang alon ng chakra ang dumaan. I-drug sundin ang mga kumikislap na larawan. Ang mga sinaunang mandirigmang Uchiha ay naghiyawan sa sakit. Isang kakilakilabot na seremonya ng silang, dugo na dumadaloy sa lupa. Isang madilim na nilalang na tumatawa sa gitna ng pagkawasak. Taxtamen at Umo nagula. Ungol ng Taxtamin. Marahil ay ang Uchiha ang nagbuklod sa nilalang. Tumango pa kanan ang gutay-gutay na balabal. Ngunit ang presyo ay ang buong nayon. Ito ay permanenteng selyado. Sa oras, tinitigan niya si Sasuke Amin. Ikaw ang aming huling pag-asa. Dala mo ang lahat ng kapangyarihan ni Uchiha. Ikaw ang makakasira sa sumpang ito. Sound before may masabi si Sastamin. Marahas na yumanig ang lupa. Isang higanteng bitak ang lumitaw sa gitna ng lupa. At mula sa kadiliman, nagising ang kamatayan. Isang higanteng nilalang ng pangit na hugis. Red eyes parang Sharingan. Pero kakaiba ang balukto. Umuungol ito. Niyanig ang buong espasyo. Sa wakas ay may nangahas na humarap sa akin. Sastamin titan ng kamao. Tapos tatapusin kita. Magsisimula na ang huling labanan. Marahas na yumanig ang lupa mula sa higanteng bitak. Unti-unting nagigising ang kamatayan. Matingkad na pulang mata nito. Nakatitig sa Sasetemin at Umo. Ang bagay sa harap. Hindi na sila normal na nilalang. Ito ang embodiment ng millennial resentment. Isang nilalang na lumalampas sa kamatayan. Ang katawan nito bilang isang hindi nakikitang nilalang. Kalahating solid, kalahating likido. Nagunat ang mga braso. Daan-daang halos baluktot na mukha. Napaawang ang bibig niya sa kawalan ng pag-asa. Parte ng madilim na aura na pumapalibot. Nilalamon ang bawat sinag ng liwanag. Ano ang impyerno na nilulunok ni Kan ang tumor? Ang lalaking may punit-punit na Amerikana, na nagsasabing siya ang unang Uchiha na nakatayo sa tabi nila. Ang malamig na boses, ito ay hindi lamang isang nilalang. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ang kamatayan ay nagigising mula sa kailaliman. Ang sakit ng libu-libong sinumpaang Uchiha. Kanina pa kita hinihintay. Nagising si kamatayan sa isang boses. Umaalingaw ang isang haunted voice, na parang nagmumula sa milyon-milyong kaluluwa.
Sumisigaw sa loob. Binaril ito ng nakaramdam ng matinding pressure si Amin. Mabigat sa katawan. Mag-ingat ka. Naikayam niya ang maputik niyang kamao. Hindi na kailangang bigyan ng babala ang pagdating ng kamatayan. Isang higanteng braso ang tumatawid. Ang dilim ay sumiklab na parang tsunami. Kensast Amin sa tamang oras para ipatawag. Susano higanteng espada swinging ra. Diretso sa sound blow. Nanginginig ang buong espasyo. Mabilis na buhayin ang 10 shin gloves. Ang pag-indayog ng iyong kamay ay lumilikha ng mga talam ng chakra na pumuputol sa dilim. Ngunit walang naputol. Ang kadiliman ay agad na naghihilom. Hindi pwedeng mag-ula. Ang kamatayan ay gumising sa pagtawa. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Hindi masisira ang puo. Kung mas lumalaban ka, mas magiging malakas ito. Ang tunog ng kadiliman na sumasabog. Ito ay isang kakilakilabot na suntok. Si Susano ng Sasateman ay bahagyang nabasag. Malayo ka. Nadulas sa lupa. Fuck ikaw Pajiling ang iyong mga ngipin puki up sa Sateman. Katulad ka lang ni Uchiha dati. Malapit ka ng kainin ng sarili mong sakit. Nagising ang kamatayan. Itaas ang mga kamay. Ang sinumpang Uchiha Ghost, lumilitaw sa paligid mo. Sila ay umuungol at umiiyak at sumisigaw. Sila ang nasira ng Sharingan. Sila ay mga taong nagdusa dahil sila ay pinagtaksilan. Nararamdaman ni Sastamin ang lahat ng sakit, ang galit. Nagbago ang puot sa iyong mga mata. Emma Inri ayo shin nanginginig. Nakikita mong bumabalik ang mga alaala. Ang sandali na ang Uchiha ay Minasaker. Pagkakanulo, nawala ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Daan-daang taon na ang nakalipas. Ang unang Uchiha, pareho rin silang nagdusa. Pakiramdam ni Amin ay napunit ang kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba ito? Iyan ang katotohanan tungkol kay Uchiha. Hindi natin matatakasan ang kapalarang ito. Tanggapin mo ito at maging bahagi ko. Hinawakan ka ng kamay ng kadiliman. OMO sumisigaw ng Sesuptemin. Ngunit tulad ng kadiliman ay malapit ng lamunin ka. Isang boses na umaalingaw-ngaw. Huwag hayaang kontrolin ka nito. Sasateman. Buksan mo ang iyong mga mata. Ikaw, may nakikita akong pamilyar na silhouette sa isip ko. Si Uchiha na Chubako ang iyong guro, na nag-alaga at nagsanay sa iyo. Ikaw ang pinakamalakas na Uchiha. Hindi para sa Sharingan, ngunit para sa iyong puso. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nalulunod sa puot. Natigilan si Sasuke Amin. Ang tunog ng liwanag na sumisikat mula sa iyong Plyco Sharingan Ghost. Ang iyong mga mata ay naging Irian. Hindi na ako katulad ng Uchiha dati. Itinaas mo ang iyong kamay sa kadiliman sa paligid mo ay itinulak pabalik. Hindi ako makokontrol ng puot. Kamatayan gising. Tatapusin kita. Ang iyong katawan ay sumiklab ng chakra. Magkasama ang liwanag at dilim. Ang kamatayan ay gumising sa dagandong. Imposible naman. Ang huling labanan ay malapit nang pumasok sa mapagpasyang yugto. Sasukamin ay kumikinang sa higanteng batis ng chakra. Ang iyong mga mata ay ganap na nagbago. Pinagsanib ang Sharingan at Green Zen. Ito ay isang nakakatakot na enerhiya. Death Skull nagising dagandong. Imposible naman. Hindi mo dapat sirain ang sumpa. Siya ay darating sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tinatakpan ng kadiliman ang buong kalawakan. Modsast Amin ang mga kamay. Lumilitaw ang isang bilog ng chakra sa kanyang likuran. You see a magic fire muling pagkabuhay. Isang higanteng haligi ng apoy ang sumasabog upang ubusin ang dilim. Agad na tinataboy ang nagising na kamatayan. Pero hindi siya tumigil. Daan-daang Uchiha Ghosts ang lumilitaw sa paligid. Upang magmadali sa pag-atake, pop up sa hangin buhayin ang pangalan mangyaring ngipin. Huwag hayaan siyang magpatawag ng higit pang mga espiritu. Ang mga Shaka Blades ay umiikot sa mga multo. Ngunit sila ay agad na muling nabuo. Ang puot ay hindi nawawala. Nagising si kamatayan na tumatawa. Inuulit mo lang ang kasaysayan. Isang higanteng kamay mula sa dilim ang kumukuha ng Sasateman. Pero nawala agad ang Sasuke Amin. Bago mahawakan ng kamay, lumilitaw ka sa likod ng kalagayan ng kamatayan. Tuwid na plug Susano Sword. Pababa sa Magic UCS Sword Reincarnation. Sa unang pagkakataon ay nagising si kamatayan na sumisigaw sa sakit. Madilim na bitak. Nagsisimulang dumaan ang liwanag sa mga bitak. Buksan mo ang iyong mga mata. Naiintindihan ko. Ang sumpa ay hindi masisira sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay malulutas lamang sa pamamagitan ng pagpapatawad. Agad na naglalagay ng chakra sa kamay.
Ilagay sa sinaunang lupain ito. Buburahin ko itong puo. Daisy tiyuhin tagapaglinis ng putik. Unti-unting naglalaho ang mga sinumpaang kaluluwa. Nagising si kamatayan na sumisigaw sa huling pagkakataon. Ayokong mawala, ayokong makalimutan. Nabubura ang dilim. Isang binata na lang ang natitira, na may maputlang mga mata ni Sharingan. Tumingin siya sa si Suptaman na may bahagyang ngiti. Malaya na tayo sa wakas. Nanginginig ang buong lugar. Ang mga sinaunang gusali ay gumuho. Nawala ang isinumpang nayon. Tanging ang lupa ay walang laman. Ang Death Awakening ay inalis na. Ang bukang liwayway ay bumalik. Sastamin at Umo na nakatayo sa mga guho ng sinaunang lupain. Tumingin siya sa langit sa unang pagkakataon. Wala nang kadiliman. Sa wakas natapos na ang mga buntong hininga. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang chakra sa iyong katawan. Nandoon pa rin ang karibal ni Team Jin. Ngunit alam mo na ang kapalaran ni Uchiha ay nagbago magpakailanman. Hindi na moldita, hindi na nalulunod sa puot. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, malaya talaga ang Uchiha. Pagkatapos ng labanan, si Suptaman at Umo umalis sa sinaunang lupain at bumalik sa nayon ng mga dahon. Dalawang hakbang sa kalsada nang walang salita, dumating na ang bukang liwayway, ngunit sa kanilang mga puso ay wala silang nararamdamang ginhawa. Inalis nila ang sumpa ni Uchiha. Natalo na nila ang Death Awakening. Ngunit isang tanong ang nananatili, sino ang unang nagbuklod sa halimaw na iyon? Sa isip ko, Umo, pakiramdam mo ba may mali dito? Umo nods very wrong ang kabilang side. Hindi ko akalain na lumabas ang halimaw na iyon. Nilikha ito ng AI o hindi bababa sa sinamantala ito. Sastamin Titan ng kamao. Kung may tao sa likod ng lahat ng ito, hindi ito ang katapusan. Nayon ng dahon. Isang araw matapos tumuntong sina Sastamin at Umo sa nayon ng mga dahon. Nagbabago agad ang hangin. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Nakabalik na sila. Ang huling Uchiha. Narinig kong natalo ng batang iyon ang isang sinaunang demonyo. Dapat kay Orochimaru ang kasama niya, diba? Walang naniniwala dyan. Isang Uchiha at isang inapo ni Orochimaru. Magkasama uli. Boom, pangunahing pagbubukas. Isang grupo ng Ainabo ang lumitaw na nakapalibot sa parehong Sesuamin o MO. Pinapatawag ka, isang alpo step-up voice hard. Gusto kitang makita agad. Nagkatinginan sina Sastamin at Umo at tumango. Silid ng ubo. 49 na tao ang nakaupo sa isang upuan na may seryosong mukha. Anong kalokohan ang ginawa niyong dalawa? Naglagay siya ng isang stack ng mga dokumento sa mesa. Ang pinakahuling ulat ng pagkamatay sa nayon ay ganap na nawala. Isang artifact na selyadong para sa libu-libong taon ay nawasak. Ang tanging dalawang nakaligtas ay isang Uchiha at isang inapo ni Orochimaru. Hokot na nakatingin sa Sasuke Amin. Na-activate mo na ba ang isang bagong uri ng kapangyarihan? Sa Sotamin ay hindi itinatanggi. Hokot na humihigpit ng mga kamao. Masyado na kaming nawala dahil kay Uchiha. Hindi natin hahayaang mangyari ang isa pang trahedya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Malamig na tumawa si Sastamin. Natatakot kang maging pangalawang mother ako. Tense agad ang atmosphere. Folded tissue banayad na labis na braso. Kung natatakot ka, subukan mong kunin kami. Boom, isang grupong Ainabo ang lumitaw kaagad. Mga kamay sa espada. Ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Ayokong lumayo ito. Diretso ang tingin niya sa Sasuke Amin na susuriin namin. Panoorin ang mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos. Ito ay walang iba kundi isang banta. Maputlang tawa Taxtamin. Subukan mo lang. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang anino sa kalagitnaan ng gabi. Isang misteryosong lalaki ang dumating upang makita si Hoketh. Nakita mo ba, ang Sastamin ay isang banta. Natahimik si Kate. Kung talagang may kapangyarihan siya, siguro kailangan na nating kumilos bago pa huli ang lahat. Nanlamig ang mga mata ni Kate. Maghanda tayo ng plano. Magsisimula ang isang bagong pagsasabuatan. Sinasaklaw ng gabi ang nayon. Ang Sastamin ay nakatayo sa pinakamataas na bubong. Bumaba ang tingin niya sa nayon na tinatawag niyang Hoketh House. Wala akong tiwala sa'yo. Inovaw sundin ang bawat hakbang mo. At mayroong isang mahiwagang puwersa na tahimik na nagmamanipula. Lahat sila ay gustong makulong sa hinala. Hindi yun mangyayari. Lumilitaw ang Umo sa tabi mo na nakatiklop ang mga kamay. Hindi nagbabago ang tunay na mukha ng nayon. Sastamin smudge ang labi. Hindi.
Sanay na ako. Kahit under surveillance, may plano sila. Pareho. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang nagbuklod sa sinaunang nilalang na iyon. At gawin iyon, kinailangan nilang pumasok at ipagbawal ang sandals, kung saan itinatago ang mga sikreto. Ang pinakamadilim na sikreto ng nayon ay ang pagbabawal sa mga sulat sa hating gabi. Putik, 2 tao ang lumitaw sa labas lamang ng gate ng sandbox. Nagpapatrolya sina Sastamin at Umo Inovao. Kung sila ay mahuli, sila ay maituturing na mga taksil. Umo mukhang Sasuke amin sigurado. Kung malaman nila, magiging kalaban tayo ng buong nayon. Binuksan ni Sastamin si Sharingan na nakangiti. Never akong naging kaibigan nila. Pareho silang nawala sa dilim. Sa loob ng sulat, pumasok sila. Libu-libong sinaunang shaft coils ang selyadong. Mabilis na binabaliktad ni Sastamin ang mga dokumento. Naghahanap ng mga pahiwati. At pagkatapos ay huminto ka. Isang spindle na nagdadala ng selyo ng inirerekomendang duluho. Ang nilalaman sa loob ay nagpapanginig sa iyo. Mga nangungunang sikretong file ng Uchiha Ghost Project 500 taon na ang nakakaraan. Pangalawang focus sa buhay. Nagsagawa ng eksperimento sa isang pangkat etniko. Nilalayon ni Uchiha na kontrolin ang kanilang limitadong disenyo. Ngunit ang mga resulta ay wala sa kontrol. Isang nakakatakot na nilalang na ipinanganak ng puot. Ang nilalang na ating tinatakan magpakailanman. Kung nasira ang selyong ito, si Uchiha ay muling mapapailalim sa sumpa. Naikayem ni Sasuke amin ang kanyang kamao kaya ito ang katotohanan saw. Ang nayon mismo ang lumikha ng halimaw na iyon. Umo tumingin sa iyo na may komplikadong mga mata. Ang kwento ng Uchiha ay hindi kailanman naging tadhana. Ito ay isang 7 na bigong eksperimento. Naramdaman ni Tax amin ang paggulo ng kanyang dugo. Lahat ng nalalaman mo tungkol sa nakaraan ay kasinungalingan. Tunog ang alarm trigger ilbo ay nakita ang mga ito. Tumunog ang mga sirena sa buong nayon. Sastamin roll masikip roll Umo tumingin baras. Umalis ka na dito. Paalisin kayong dalawa bago pa kayo mapaligiran. Ngunit mula sa malayo ay may nakatayo sa bubong ng gusali. Tinitigan sila ni Hoke. Nakasuot siya ng itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay nasa malamig na puntes. Alam na nila ang totoo. Oras na para burahin ang mga ito. Ang mga dahon ng nayon ay nanginginig. Sila ay tumatakas. Hulihin sila. Rose 10 Alphaw Laura mula sa kadiliman. Habulin ang Sesuptemin at Umo. Ang liwanag ng buwan ang nagpapaliwanag sa mga anino ng 2 lalaki, na parang kidlat. Si Stamen kagat masikip ngipin. Pakiramdam ang gas na pumupuno sa likod. Tumatakbo ang OMO sa tabi. Kalmado ang boses niya pero tense ang mga mata niya. May plano sila noon. Hindi ako makapaniwalang napakabilis ng nangyari. Maputlang tawa Taxtemin. Huwag magbiro kung iniisip nila. Ang mga lalaking ito lang ang makakahuli sa atin. Masyado kong hinahamak si Uchiha. Itim na apoy na nagniningas sa gitna ng hangin. Lumalamon ng alpo sa isang kisap mata. Napakaraming kalaban pa rin. Tumalon ang OMO sa isang bubong. Nahuli ang press, mabilis ang mga kamay. Virtual na pag-save ng imahe. Ang dilim mula sa bubong ay lumabas na parang alon. Takpan ang buong lugar. Sa dilim na iyon nagsimulang tumunog ang mga hiyawan. Isang alpo ang tumama sa dingding jack. Isa pang lalaki ang bumaba. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kapag nawala ang kadiliman, ang lahat ng alpes ay bumagsak. Ngunit isa pang grupo ang darating. Tumingin si Sastamin at Umo nodding. Tara na. Hindi tayo pwedeng mag-away forever. Pareho silang nawala sa gabi. Mansion Hoket 49 na Grand Hoket na nakatayo sa harap ng bintana. Panoorin ang apoy na nasusunog sa nayon. Isang enebo ang lumuhod sa kanyang harapan. Nakatakas sila, kasalukuyang hindi alam na lokasyon. Ipikit ko ang kamay ko sa madilim na mata. Ang lahat ng mga checkpoint ay dapat palakasin. Agad na inilabas ang warrant of arrest. Mula ngayon, sina Sastamin at Umo ay mga taksil sa nayon. Ang sino mang kumupkop sa kanila ay papatayin. Umalingaw-ngaw ang malamig na utos. Pero may kung ano sa mata ko na nagdudulot ng sinag ng pag-aalinlangan. Isang bagay na hindi niya sinabi. Sa labas ng nayon sa isang lihim na lugar,
Sastamin at Umo na nakatayo sa isang bangin. Nakatingin sa nayon sa di kalayuan. Opisyal na silang naging kaaway ng lugar na ito. Umo mahinang tumawa sa isang puno ng kahoy. Ayan yun. Ngayon ako ay isang taksil tulad ng aking lolo sa tuhod. Hinigpitan ng taxtemin ang spindle na nakuha mo. Hindi pa. There is one last thing. Umo nagtaas ng kilay. Binaril ng saang Tamil open roll shaft. Kailangan nating malaman kung saan nagsimula ang eksperimentong ito. At sirain ito. Bubuksan natin ang lahat ng sikreto ng nayon. Kaya siguro ang mataw NJ Vipong Ruin. Pareho nilang sinabing hypothili. Matalat na mata sa isa te isa. Maguho NJ Vipong. Ang manabuba na inapo NJ Pamilya Urumi. Mata po masira ang nayong. Ang matang ito ay naktata sa dilim sa lúc NJ 10 tao. Ang ilang ay nagahang na bayin ang dating kaluwatin. May sama NJ lúc ang iba sa mundo shinobi umo graitik. Kung sila yung. Saka baka hindi lang ito isang pak-atet. Tumango si Satamin. Kailang nating hanapin ang utak. Bago mawalang NJ kungtong ang mabagay. Biglang dumang ang malamig na hangin. Nakdadala NJ pakiram NJ hindi nakikitang panganib. Agad na hinila ni Satamin ang ueka pabalik-balik. May nakating sa amin. Umiling NJ Bagaga ang kaniyang makamay habang hawak ang hiu NJ espada. Nakita mo ba kung nasangsi? Na-activate ang estamina. Manglala. Tinigang NJ Sharingan ang nakapalina Malaya NJ Chakra. Ang nasa ita ay hindi pa tapos. Isang seri NJ Maseliang dak na lumilip ng direct pababa. Agad silang nagiwala para maiwasan ang sopperson pak-atet. Isang anino ang dumapo sa paritang nila. Ang punik-punik na balabang ay lumipat sa hangin. Itinani ang kaniyang ulo upang ipakita ang kaniyang matingkad na orange na mamata. Tanda NJ Yugo ni Urumi. Masyado ka nang lumayo. Ang malamig na mahinang bose. Sasuken pisilin kunay ay ko iiay. Hessenger sleep his sleep and his eyes ay kasing talas NJ Kusilio. Ako si Urumi Raiden. Ibalakik kanisa alabok. Biglang sumabok ang chakra sa palit niya. Ito ay isang pulang buhawi na umuga sa bungkalawang. Umagang tingin sa sutimin. Mukhang Max marami tayong problema. Isang mapuleng ngiti ang ibinigay ni Sasutimin. Marak na umikot ang mamata ni Sharingan. Pagkatapo ay harapin ito ng mabilis. Biglang nabago ang espasyo sa palit NJ Mapumna Sina. Naging di-stop ang lahat. Baluktot pabalik. Para bang ang relikda ay binaluk NJ ginakikitang puwer. Napatangto niyang hindi makagala ang kaniyang katawan. Naning ang mamata NJ Munto ni Pleiku Sharingan. Malaka na daloy NJ Chakra. Sinasala nito ang lahat NJ katothang sa palit nito. Naluk ka sa illusion NJ Langjit. Umaligang ang boso ni Sasuten. Wala talagang emosinong. Ang tanggang lalaki ay nangganggang NJ kaniyang mangipin. Ang magic na ito ay mas malaka kaysa sa naisip ko. Tumin si sa palit. Hindi na baklefin ang ekseng na sa harapan niya. Sa halip, si ay nakatay sa isang ganap na dayuhang mundo. Pulang-pula ang langit. Ang lupa ay natakang NJ hindi mabilang na mabangkay. Nasa kaniya na lahat. Libu-libo at libu-libong kakaniyang NJ Raiden ang nasira. Ang bawat bata ay nakdadala. Bakat sa mukha ni ang nakakilita na person. Sinubong mo akong lokohin NJ isang illusion. Umugong ang Sao Rider. Marak na sumikap ang chakra sa kaniyang katawan. Sinubong basagin ang illusion. Pero walang nabago. Sa sumpu dahang-dahang humabang pasong. Nanin pa rin ang mamata ni Pleiku. Ito ay hindi lamang isang illusion. Ito ang iyong kinabang. Nakaram narelamit ang dragon sa kaniyang likuran. Huwag mo akong pakilamang. Naglagay si NJ Chakra sa kaniyang kamay.
Maganda upang Aikasi ang Magic gamit ang siling app. Nang malapit na siyang kumilo. Isang kamay ang biglang tumuk mula sa lupa. Hawang NG mahipit ang kaniyang bukong. What the hell? Isa pang nilang NG kaniyang dahan-dahang pabanggong mula sa lupa. Mamata na walang kaluluwa. Pero may kakaibang ngiti ang mukha. Sa tingin mo makakuha ka NG sao mula sa lahat NG dako. Dandang kamay ang nagsimung tuma. Hilahin ang katawan ni Ray at hawang si pababa. Hindi ito madaring toto, si ay sumisiya at napupumila. Sa suteng nakating pa rin sa kanya NG malamig na mamata. Walang imposin sa mundo ko. Unti-unting hinihila pababa ang katawan ni Raiden. Gumapang ang iba niyang masarili. Nakakit sa kaniyang lamang. Nabaluk ko ang mamukha sa nakakata na ngiti. Huwat? Orak na para ita ni Sasuke ang kaniyang kamay sa taas. Ang buong mundo ay nagala. Tula na bumaksak si Ray sa lupa at nangging ang katawan. Dilak na dilak ang mamata sa sobrang takot. Hindi si makahinga NG nomang. Hindi ko makontrol ang chakra. At ang kaniyang isip ay nasa estado NG pagkalito. Umakit sa espada sa lupa na humihinga. Anong ginawa mo sa kaniya? Sa swing kamay pababa. Unti-unting bumabilik sa nomang ang makaribang na mamata. Hindi ko si pinatay. Pinapita ko lang sa kaniya ang pinakwitang ni. Nakalupa rin ang bata sa lupa, nangging ang buong katawang. Ang mamata NG pitong dio. Umiling ngayong sao. Pateng mo muna si. Saglit na tinigang ni Sasuke si Ray at saka tumalik. Kailan ko siyang bay para malamang kung sino ang nasa likod nito. Umiik NG mahina. Nagsimila kang kumilo tulak NG isang tunay na Uchiha. At nagsimila kang kumilo na parang hindi kilalang tao. Tumahimik ka. Sagot ni Sasuke. Tumawa si Oemo habang nakalupa si Raiden. Hindi na buo ang kaniyang isip. Nakalupa din si Raiden sa lupa. Nabali ang hiniga. Nusa malamig na pawis. Tapos na ang magic NG sa Suten. Hindi pa lubong nakaka-recover ang isip ni. Pinamseng sini umolip na nakasimeng NG mahina. Naktaja pabasi. Mukhang masiriana. Hindi agad sumagot si Sasuke. Lumapit si at hinawang ang kwelyo ni Raiden at hinila si Pata. Sabin mo sa akin. Nabuseng NG ang sinanung halima. Sino ang nakutos sa iyo? Sino bang NG bata na igalaw ang kaniyang malabi ngunit nangging ang kaniyang boss? Hindi ko masabi ra. Itinani umo ang kaniyang espada para tapusin ito. Pagkatapo ay mamatay. Sa susampung kamay ang tas. Tuming ka NG malalim sa mamata NG sa tinggang. Ayaw niyang magsalita. Hindi ni masabi kung ano ang ibig mong sabin. May bawang na selyo sa utak ni. Kung isiwalat ni ang sikreto. Ang selyo ay magpapang at papatin si kagat. Mahinang tumanggo si Raiden. Pinapang ang kaniyang nu. Sa sandaling naisip ko ang panggalang na iyong. Pakiram ko sa sabok na ang ulo ko. Saglit na nakisip si Sasuke kaya sumup ako NG ibang parang. Nilagay ni ang kamay ni Sanuni Raiden at pumikit. Nababa NG malaka na circular vortex. Naging lumok na may tusuki. Agad na nabago ang mundo sa palit NG ma Rider. Nadala si sa ibang relikda. Isang walang katapong espasyo kung saan. Ang oras ay dandang bet na max mabagang. Ang uso ay upang mapatanto na ay ko ay nasa tanikala. Hindi makagala. Sa harap ni Sasuke nakatayong na may malamig na mamata. Ang selyo ay hindi gumagang dito. Imposin magpanik ang China. Ngayong sabin sa akin kung sino ang nasa likod NG lahat NG ito. Kinilig ang tanggang bata. Ngunit, hindi na naramang ang presyong NG ipinabang na selyo. Nilunok ni ang laway ni
Cia Isang Lalakina Konetta Sa Orochima. Isang Lalakin Nabuhay NG Đang Tao. Pinikit Ko Cung Ano Ang Pangalang Ni. Boy Huwak Mong Ibuka Ang Iong Bibit Nanjing Ang Iong Bosa. Ang Kaniang Pangalang Ay Yakoshi Kyorin. Nanlaki Ang Mata NG Bata Ak Agak Itong Nawang NG Malay. Sumi Mantoshi Omo. Anong Jinawa Mo. Bumung Tần Hiniga Si Sasup Ak Binawi Ang Kamay. Nakuha Ko Ang Pangalang Na Kailang Namin. Kurio Cung Anong Pangalang. Napating NG Direct Si Sasup Sa Kania Yakoshi Kyorin. Umikok Yakushi Mata. Baka Kamak Anak Si NG Kabuto Yakushi. Tumango Si Sasup. Napa Kakea Nito. Cung Giang Ang Shinabi Ni The Dragon. Mararing Nabuhay Si NG Đang Tao. Umiling Si. Ito Ay Isang Labi NG Nakatutang Panahong Na Iong. Natahimik Sandali Si Sasup Saka Shinabi. Kung sino mang si, kailang natin siyang hanapin. At sa pagkatang ito ay hindi ko na si hahayang makata. Hindi naktang sina Sasup at Umo. Upang iwanang ang maguho NG Nayong. Ang mabakas na naywang ay napapita. Ang tao sa likod NG Bung Kadidiang ito. Ay wala na sa malapit. Ngunit ang Pangalang Yakushi Kyoy ay nakadikit sa kanilang maulo. Bilang paalala. Hindi pa tapos ang totong dikmang. So ano ngayon? Hindi ko akala na pababayaan ni ito. Kapag alam natin ang Pangalang ni. Umalik ka at sinabing may mas malalang ekperson kaysa karaniwang. Hinawang ni Tasuteng ang kaniyang kamao. Hindi natin pwedeng hintay na lang muna siyang magstay. Kailan natin siyang mahanap bago si Kumilo. Umiwa NG Tingging Si Omo. Kung saan binalot NG Kalangitang sa gabi ang madilim na kagubang. May clue yata ako. Bago namatay si Orochima. Nakiwang si NG ilang lihim na lap. Ang ilang maluga ay aktibo pa rin. O Aklix may pumalit. Lumingong si Sasup para tinggang Umo sigurado ka ba? Hindi masidong sigurado. Ngunit may alam akong lugar na makapabiya sa ating NG Masagop. Umiwa sa malamig niyang mamata. Laborato sa ilalim NG lupa malapit sa hanggang NG Nayong. Ang lumangtung. Kung si Kyoy talaga ang kapalit NG Orochima. Sigurang may bakas si Yung. Walang pag-alinlang, umalik agad kay ông Dalawa. Pagkalip NG Dalawang araw ay nakatay sila sa harap NG Isang Malaking Bangin. Kung saan may lihim na pasukan na nakatago NG Mahika. Umo ilagay ang kaniyang kamay sa bato pero ipinadachak o up sa ito. Isang seri NG Masinanong karate ang lumilita at unti-unti. Disong upang ipakita ang isang mabigat na bakang na pinto. Gumagang pa rin. Umo Padilla. Unang pumasok si Sasup para menggak na pakmaseng ang kaniyang palit. Amoy kemikang ang mahalim na hangin saluk. Ang mahabang pasilyo ay sinipip. Ang makumikila na ilo ay ginawang parang medre ang lugar na ito. Pumasok sila sa anim na makakibang silik. Karamihan sa kanila ay walang lamang. O puno NG malumang sa entipong rikop. Ngunit pagdating ni sa isang episyo na silik ay humito si Sasup. Sa dingding. Mayroong isang seri NG Madiform na guit NG Katawang NG Tao. O sa halip. Ito ay isang kombinasyon NG Iba Te Ibang Bagagi. Ano ba ang nangying natumo? Humabang si Sasup at hinawang ang isang stone tablet. Hesrawo wước na lumat. He ultima evoliteng pelang. Ang huling yuto. Nasa ibaba ang isang listang NG Masampo. At isa sa kanila ang napulong sa akin. Numero NG Stem 07. Ang huling transimin NG Uchiha. Natahimik ang dalawa NG ilang segundo. Hindi na kailang sabin, ito ay nalalaning sa AI. Mukhang matagang na akong nasa plano ni. Tasunggit NG sampung malangsa na labi. Kaya ano ang plano? Ano ang gusto niyang gawin sa iyo?
Iniskang ni sasuk ang kaniang mamata sa natiting ma dokumento. Pagkatapos ay humito sa isang pahina. May darawing na ginaga ang isang nilang. Ito ay may anyo na yetaw. Ngunit umikot ang mamata. Nakatambak sa buong katawan. Ang masalita sa ilalim na papipita ay napatibo na dalawang puso. Pinaisa na katatasang nilang ang yugo. Uchiha at Senju. Ang makapahiyang. Umiling si. Ang basto na ito ay gagawa na isang nilang. Ang kapangyariang na magkabilang pamilya. Ang pinakangkangsaw. Walang sinabi si Sasuke pero nalamig ang mamata. Naiintindihang mo yung. Ang Yakushi Kyo ay hindi lamang malabi na Orochima. Mas malaki ang ambisinong ni kaysa yung. Isang plano na madaring magbago sa buong mundo. Shinobi lumingong si sa umo. Kailan natin siyang mahanap at pililang bago pa huli ang lahat? Ang mga mata ng multo ni Plyco Sharingan ay kumikinang sa dilim. Ang tunay na digmaan ay nagsimula pa lamang. Sastamin at Umo na nakatayo sa isang bangin, nakatingin sa ibaba sa nayon. Wala nang babalikan. Parehong hinahanap na lalaki ngayon. Umikot ang mga kamay. Kalmado ang mga mata. Ngunit hindi may tago ng boses ang kabalintunaan. Ayan yun. Ngayon ako ay opisyal na isang taksil. Katulad ng aking lolo sa tuhod. Sastamin open roll forbidden shaft kinuha mula sa ipinagbabawal na sulat ang lumilitaw ang mga sinaunang salita, upang ibunyag ang sikretong itinatago ng mga henerasyon. Hindi pa tapos, may isang huling bagay na nagpalaki sa iyo. Ano ito? Si Subtamin ay tumuturo sa isang tala sa scroll shaft. Dito ginawa ang unang eksperimento. Kung gusto nating malaman ang katotohanan, kailangan nating makarating doon. Umo tumingin sa ilalim ng kamay sa Sotaman. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na sinag. Isang whirlpool village na matagal nang nalipol. Tumango si Sastamin kung may lugar upang itago ang mga lihim ng mga sinaunang nilalang ng Kiya. Kaya iyon ang lugar. Huwag kang mag-alala. Papunta na kayong dalawa. Pagkalipas ng 2 araw ay nakarating sila sa kagubatan. Sa labas ng mga hangganan ng Whirlpool Village. Ito ay isang tiwangwang na lugar. Bakas ng mga nayon. Nawasak ito daan-daang taon na ang nakalilipas. Umakyat ka sa gumuhong pader. Isang boses na puno ng pagdududa. Kung talagang may kaugnayan ang lugar na ito sa eksperimento. Bakit hindi ito laging sinisira? Sastaming tahimik na nagmamasid sa paligid. Baka kasi may seliado pa dito. Biglang dumaan ang malamig na hangin. May dalang kakaibang baho. Agad na naging alerto ang dalawa. Umo nilagay ang kamay niya sa espada. Mabilis na mga tip upang matukoy ang pinagmulan ng baho. Ang pakiramdam na ito, parang may nakatingin sa amin. Ina-activate ng Sastamin ang Sharingan Eye Stain sa paligid. May nakita siyang maliit na bitak sa lupa. Nagpapalabas ng madilim na liwanag. Dito kami magkalapit. Napagtanto na ito ay isang daanan sa ilalim ng lupa. Nakabaon sa ilalim ng bato. Ang mga simbolo ng selyo ay nakakalat sa paligid. Ang ilan ay nawasak sa paglipas ng panahon. Umalis na ang selyo mo. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagsimulang kumalat ang epidemya. Walang sinabi si Sastamin. Pinutol ng Pekes na Kanaira ang isang line-up na mga daliri. Itinaas mo ang iyong mga kamay. Buo ang isa sa mga simbolo ng selyo. Magpadala ng chat out. Agad na yumanig ang lupa. Dahan-daang bumukas ang isang higanteng pintong bato upang ipakita ang isang madilim na landas na patungo sa ilalim ng lupa. Umiwas ng tingin sa kanyang nag-iisip na mga mata. May nararamdaman ako. Malapit na tayong makatagpo ng isang bagay na hindi natin dapat ginalaw. Dumiretso si Sastamin sa dilim ng walang pag-aalinlangan. Wala tayong choice. Nagsasara na ang pinto sa likod. Nilulunod silang dalawa sa gabi. Tinatakpan ng dilim ang lahat. Walang ilaw. Walang panlabas na tunog. Ang mga yapak ng Sasukamin at Umo. Tumatalbog pabalik mula sa malamig na pader na bato. Hawak sa dingding. Ramdam ang kakaibang mga ukit na tumatakbo sa ibabaw. Ang mga simbolo na ito ay hindi normal na mga seal. Inalis ni Sastamin ang kanyang mga mata sa mga bulaklak. Nakikita na ngayon ng mga mata ni Sharingan ang istruktura ng chakra na nakatago sa loob. Ito ay hindi isang selyo upang bitag ang isang nilalang. Umangat ang kilay ko. Ang ibig mong sabihin ay huminto ang Sastamin sa harap ng pader na bato.
Ang kamay ay dumadaos-dos sa mga sinaunang titik. Ito ay hindi isang selyo, ito ay isang tanda ng babala. Umiyak ang kamao niya. Tama, ang sinaunang nilalang na iyon ay hindi kailanman natatakan. Siya ay hindi kailanman pinigil. Nagkatinginan silang dalawa at mabigat ang katahimikan. Kung ang bagay na ito ay hindi kailanman nabuklod, kaya ano ang nagpapanatili nitong tulog sa daan-daang taon? At higit sa lahat, bakit ito nagigising ngayon? Biglang umihip ang malamig na hangin sa hallway. Isang bulong na umaalingaw mula sa malalim na kadiliman. Umo nilagay ang kamay niya sa matalas na espada. May something dito. Sastamin hakbang dahan-dahan pasulong maingat na sinusunod. Unti-unting lumawak ang paligid upang ipakita ang isang higanteng bulwagan sa ilalim ng lupa. Ang mga estatwa ng bato na nakatayo sa gilid. The contorted face na parang sumisigaw sa sakit. Sa gitna ng kwarto, isang malaking bato na umaangat mula sa lupa. Nakabalot dito ang mga higanteng tanikala. Sa gitna ng kolum, may kumikinang ng mahina. Umuwi ng katutubo. Nakita mo ba iyon? Hindi agad nakasagot si Sastamin. Tinitigan niya ang liwanag na iyon at saka napagtanto. Ito ay isang mata. Binubuksan nito ang isang makapal na jet ng itim na hangin na lumalabas sa haligi. Unti-unti sa buong kwarto. Nagiging barado ang hangin. Nagsimulang manginig ang mga estatwa ng bato. Parang may invisible force. Ginaisang sila mula sa kanilang mahabang pagtulog. Umuwi mga kamay sa hilt. Anong kalokohan ang kakagising lang natin? Sastamin titan ng kamao. Ang mga mata na may filter na plyco ay kumikinang. Hindi ko alam. Pero sigurado ako sa isang bagay. Isang mahinang dagandong ang kumulog. Ilipat ang buong espasyo. Nakatingin lang siya ng diretso sa akin. Isang dagandong na yumanig sa lupa. Sastamin at Umo agad tumalon pabalik. Handang lumaban. Nagsimulang pumutok ang higanteng bato sa gitna ng silid. Nahulog ang bawat piraso para ibunyag kung ano ang hawak sa loob. Ito ay hindi lamang isang mata. Ito ay 10 mata. Bumukas sila kasabay ng pula ng uling. Iikot na parang walang katapusan. Ang mga mata na ito ay hindi Sharingan. Hindi ito Bikawan o Jinren. Sila ay isang bagay na ganap na naiiba. Hindi iyon pag-aari ng alinmang tribo sa mundo. Umo Peking Singsing Titan ng Sword. Huwag mong sabihin sakin. Ito ang naging sanhi ng salot na Sastamin. Ang malamig na Plyco Sharingan Ghost Eyes. Hindi lang iyon. Sa tingin ko ito ay may kinalaman sa pagkawasak ng nayon. Unti-unting nagunat ang whirlpool ng halimaw. Ang mga bakal na tanikala na nakagapos dito ay gumuho. Ito ay isang makapal na jet ng itim na hangin na lumalabas sa katawan nito. Sa buong kwarto. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nagising tayo. Umalingaw-ngaw ang boses nito, parang libo-libong kaluluwang sabay na sumisigaw. Hindi naghintay ng isang segundo si Sastamin. Dumiretso siya sa matingkad niyang mga mata. Aming Yasuo, ang itim na apoy ay sumiklab at binalot ang halimaw. Pero imbes na sumigaw sa sakit, nanginginig lang. Ang apoy ng Uchiha, ito ay walang silbi. Ang apoy ng ames ni Yasuo ay sinipsip ng diretso. Ang mga mata sa katawan, nawawala ito ng walang bakas. Umangat ang kanyang mga ngipin, tumalon, sumusunod sa virtual stream. Kadiliman mula sa espada ni Umo Lanra, parang higanteng talem, diretso pababa, ngunit inabot lang ng halimaw. Nilamon ang dilim sa palad niya. Ang iyong chakra ay isang mahinang bagay. Umatras si Sastamin para pag-aralan ang sitwasyon. Hindi ka pa nakaharap ng kaaway. Maaaring i-disable ang parehong ames Yasuo at ang madilim na sining ng Umo. Hindi ito sumisipsip ng chakra. It clear ang Umo chakra na kasimangot. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Sastamin ang mga mata sa katawan. Mga halimaw ang mga mata na iyon ay hindi lamang para sa pagtingin. Mga black hole sila. Ang anumang chakra na humipo dito ay nilalamon. Umo hinawakan ang espada. Kaya paano tayo lalaban? Umakyat ang halimaw ng isang hakbang na yumanig ang lupa. Wala kang pagkakataon. Inabot niya ang kanyang kamay. Isang malakas na itim na hangin. Itinulak ang parehong Sastamin at Umo splash palayo. Pareho silang napabalikwas sa lupa. Ang dugong tumutulo sa mga sulok ng bibig ay pinunasan ng sasetamamin ang dugo. Ang mga mata ay kumikinang sa lamig. Kung hindi gumana ang chakra, kailangan nating gumamit ng iba. Umo, tingnan mo, ibig mong sabihin.
Tumayo si Sastamin na may mapanganib na ngiti. Gamitin ang iyong sarili laban dito. Tinitigan niya ang mga mata sa kanyang katawan. Mga halimaw na maaari mong lamunin ang chakra. Pero kung ikaw mismo ang pinakain ko, bakit? Natigilan ang halimaw. Itinaas ni Sastamin ang kanyang mga kamay at nagsimulang gumawa ng kanyang marka. Tingnan natin kung kaya mong lunukin ito. Mabilis na dumausdos ang mga daliri ng Sasateman. Pagsasara sa napakabilis na bilis. Marahas na umiikot ang mga ghost eyes ni Plyco Sharingan. Sumasalamin sa halimaw na nasa harap mo. Ilusyonaryong eksena ng propeta. Nanginginig ang buong espasyo. Isang invisible vibration lanra. Isawsaw ang halimaw sa ilusyon. Umo nakatayo na nakadilat ang mga mata. Gumagamit ka ng magic sa isang nilalang na may 10th mata. Namutla ang tawa ni Sastamin. Tama. Dahil hindi ko pinupuntirya ang lahat, isang pares lang ng mata. Nakalak ang iyong Sharingan. Ang pinakamalaking mata ay nasa gitna ng noo ng halimaw. Yan ang mata ng may-ari. Kinokontrol ang buong sistema ng paglunok ng chakra. Sa loob ng ilusyon, ang mga halimaw ay nahuhulog sa isang walang katapusang espasyo, kung saan ito ay patuloy na nilalamon ng sarili nitong chakra. Sa tuwing sinusubukan nitong magluto, bumalik ang chakra. Pinunit nito ang katawan mula sa loob palabas. Sa labas ng realidad ang halimaw ay tumambol sa sakit. Panay ang pagbukas ng mga mata sa katawan nito. At pagkatapos ay nagsasara ito sa isang magulong paraan. Hindi pinalampas ni Umo ang pagkakataong mag-save ng magagandang larawan. Sumugod ka, isang nakamamatay na suntok sa monster-coated center. Mata ng may-ari, ang matalim na itim na espada ay tumusok ng diretso. Buhayin ang darkness seal. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang buong katawan ng halimaw. Bahaging nilamon ng dilim. Sumisigaw ito at nagpupumiglas. Ngunit hindi makatakas sa bitag. Naunat na ang Sastamin na iyon. Imposible naman. Umalingaw sa lupa ang huling sigaw. Sa isang kisap mata, ang buong katawan ng halimaw ay nawawala sa kawalan. Ang espasyo ay lumubog sa katahimikan. Huminga ang tumor at nasa kamay pa rin niya ang espada. Don't tell me mapapatay talaga natin siya. Sastamin, tingnan mo ang kawalan. Kung saan dating nakatayo ang halimaw. No, it's not dead. Umo may nagulat. Pumikit si Sastamin at binuksan ang kanyang mga mata. Ang iyong Sharingan ay hindi pareho ngayon. Isa sa umiikot na prosa ng lalaking Plyco. Nagbago ito. Hindi ko ito pinatay. Tinatakan ko ito sa aking mga mata. Ang OMO ay tumatagal ng isang kahanga-hangang hakbang pabalik. Baliw ka ba? Kung ito ay buhay, maaari itong makatakas anumang oras. Sastamin Titan ng kamao, wala akong choice. Kung papatayin mo ito, lahat ng chakra na nilulunok nito ay sabay-sabay na naglalabas ng Ra. Saka hindi lang tayo, mawawasak ang buong mundo. Umiling siya. So ano ngayon? Tumalikod si Sastamin patungo sa exit. Ngayon kailangan nating malaman, sino ang unang gumising nito. Ang magkabilang hakbang ay nag-iwan ng isang tumpok ng mga durog na bato. But deep in Sasatemin, Sharingan eyes, isang bagyo ang tahimik na tumataas. Parehong hakbang palabas ng lupa. Papalubog na ang araw. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit puno pa rin ng determinasyon. Ang malamig na hangin ng nasirang nayon. Nandoon pa rin ang amoy ng kamatayan. Katibayan ng kakilakilabot na salot. Umiwas ng tingin sa paligid. Sino sa tingin mo ang nag-unsealed sa halimaw na iyon? Pagbababad ng acetamin, ang mga mata ng Sharingan ay nananatiling nasa aktibong estado, na hindi lang alam ang tungkol sa mga sinaunang nilalang, ngunit din ang isang mahusay na pag-unawa ng Umo Nods. Sa labas ay natatakpan pa rin ng dilim, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang kadiliman. Ito ay tanda ng isang bangungot na malapit ng lumitaw. Umaalingaw ang tunog ng mga yabag sa madilim na pasilyo, habang lumalalim sina Sasuke at Umo sa lab. Ang mga bakanteng kwarto, ang mga test tube ay gumuho. Ang lahat ng ito ay parang bakas ng isang lugar. Dati ay isang baliw na sentro ng pananaliksik, pero matagal na itong inabandona. But sa Suten alam, may isang bagay na umiiral pa rin dito. Kakaiba ba ang pakiramdam? Umo nagsalita, ang kanyang kamay na nakakuyom ang hilt ng espada. Susampung tango. Ang chakra dito ay hindi natural. May mali dito. I-activate mo ang Sharingan. Nagwawalis sa mga dingding at sahig. Lumilitaw ang mahinang bakas ng chakra. Parang may gumamit ng singsing. Ang kakaibang magic dito. Bigla
Isang kalabog mula sa harap na silid. Pareho kayong agad na pumasok sa isang posisyon ng labanan. Tinulak ni Sasuten ang pinto papasok. Sa loob ay isang maliit na silid. Parang operating room ng lab. Sa mesa ay isang lumang screen. Mayroong isang stack ng mga dokumento. Ang OMO ay napupunta sa pag-flip ng isang file. Ngunit sa sandaling iyon ay nag-flash ang screen. Isang malamig na boses ang lumabas. Alam kong pupunta ka dito. Sasuten at Umo sabay inikat ang ulo para tumingin sa screen. Lumitaw ang isang malabong figura, isang payat na mukha na may kumikinang na mga mata na puno ng mga demonyo. Hinihintay ito ni Yakushi Kyoan. Mahinang tumawa siya na nag-aapoy ang mga mata sa dilim. Akala mo mapipigilan mo ako. Sasuten ay hindi kumurap na ikayam niya ang kanyang kamao. Ano ang gusto mong hanggal na tanong? Mahina ang boses ni Kyojin, at gusto ko na itong tapusin. Tapusin ang panahon ng mahihina. Tapusin ang pagkakaroon ng hindi karapat-dapat. Ang mundo ay nangangailangan ng muling pagsilang. At ako ang magdadala nito. Umiyak ng tawa. Kaya may isang baliw na gustong maging Diyos. God. Ngumisi si Kyojin. Hindi. Hindi natin kailangang maging mga Diyos. Kailangan lang nating maging perpekto. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Sasuke sa screen. At ikaw Sasuke, ito ang huling piraso ng palaisipan upang makarating doon. Lumalamig na ang hangin. Agad na hinugot ng OMO ang espada. Ngunit itinaas ni Sasuke ang kanyang kamay. What do you mean? Tinanong ni Sasuten si Kiyori na iklik ang labi niya. Hindi ka nagtataka kung bakit ka ipinanganak sa lahat ng kapangyarihan ni Uchiha. Bakit hindi ka nagtataka tungkol sa mga daluyan ng dugo? Mas marami kang potensyal kaysa sa iba. Bahagyang dulang ang Sasuten. Sige. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi mas tama. Ako ay bahagi ng iyong pag-iral. Biglang namatay ang screen. Kasabay nito ang pagyanig ng lupa. Hindi ko gusto ang direksyong ito. Umiling siya, may malakas na puto, basag na pader ng laboratorio. Bumukas ang isang pinto sa ilalim ng lupa upang ipakita ang isang malalim at umuusok na lagusan. Mula sa dilim sa ibaba ay umalingaw-ngaw ang mahinang boses. Sa wakas oras na, at pagkatapos ay isang napakalaking kamay ang tumusok sa lupa. Kinaladkad ang isang nakakatakot na nilalang. Isang natahi na katawan. Namumula ang mga mata sa buong katawan. Isang bangungot ang lumitaw. Marahas na yumanig ang lagusan. Kapag ang mga halimaw na nilalang ay bumangon mula sa lupa, ito ay higit sa 3 metro ang taas. Katawan na puno ng tahi. Ito ay tulad ng paglipat mula sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay, ito ay ang shar ng mata. Umiikot sa katawan. Nakatitig ito sa Sasuten at Umo. Ano ito? Umalis ka na. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi sumagot si Suten. Pakiramdam mo ay isang higanteng pinagmumulan ng chakra. Nagniningning mula sa nilalang na ito. Isang bagay na hindi pag-aari ng tao. Halimaw na nakataas ang ulo. Bumukas ang mga mata sa pagitan ng noo. Isang pares ng Mangi Sharingan na may kakaibang panitikan. Kompletong eksperimento Yakushizi ay nagising. Isang paos na boses ang lumabas sa bibig ng nilalang. Malaki ang braso niya sa harapan. Chachre-den daloy sa oras. Ito ay isang higanteng bola ng enerhiya. Tingnan mo, sa sanggit ng 10, umalis agad sa loob. Nang mabilis na tinatakan ni Sasuke ang tawag. Susanoo, isang dark blue bone armor na nakatakip sa kanyang katawan. Upang bumuo ng isang depensa laban sa isang nakakatakot na pag-atake. Sumasabog ang boom chakra ball. Sinira nila ang kalahati ng lab. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan nito, nagkalat ang lumilipad na mga labi. Nagbitak ang lupa na parang babagsak na. Umakyat ka sa natirang pader na nakatingin sa ibaba. Ang halimaw. Ito ang nilikha ni Kiyori. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi lang iyon, mayroon din itong salan at chakra ni Uchiha. Kung ito ay talagang isang kumpletong eksperimento, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng malaking problema. Umungal ang halimaw na Yakushi na si G. Sabay-sabay na kumikinang ang mga mata sa katawan. Agad na nasira ang paligid. Isang nakakatakot na magic ang nabighani, dalhin pareho sa loob ng virtual na mundo. Naramdaman ni Sasuke ang pagyayelo ng kanyang katawan. Nakatayo ka sa kakaibang espasyo, kung saan ang lahat ay baluktot. Image twisted na parang sirang salamin. Sa harap mo, si Kiyori ay nakatayo doon, hindi sa screen. Siya ito o hindi bababa sa kanyang kaluluwa. Hindi ka mananalo sa boses mo. Bahagyang tumawa si Kiyori. Sa tingin mo gumawa lang ako ng halimaw. Hindi.
Naging isa ako sa kanya. Ako siya. Sasuten ay dulang kaya ito na ang huling laban. Tumawa ng malakas si Kyojin no simula pa lang ito. Kaagad, isang madilim na batis ng tiyaga ang bumalat sa espasyo. Manggi Sharingan mata sa umiikot na langit. Ito ay isang napakalaking puwersa ng grabidad. Humiwalay sa walang katapusang kadiliman. Isang high-level magic na, kahit na hindi mo ito madaling masira, pero wala kang balak matalo dito. Manggi Sharingan mata ng Sasuten glow. At isang hindi pa nagagawang kapangyarihan. Bumangon mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Tinatakpan ng dilim ang Sasuten. Ang espasyo sa paligid mo ay pangit, baluktot na parang walang katapusang bangungot. Ang mga mata ng Sharingan ay lumipad sa madilim na kalangitan. Umikot at tumitig sa iyo, bilang mga nilalang. Sa gitna nitong bakanteng espasyo, nakatayo pa rin doon si Kyojin na may masamang ngiti. Hindi ka makakaalis dito. Ang magic na ito ay hindi lamang isang Super Jin. Ito ay ganap na pagkaalipin. Isang hawla na pinaghirapan naming itayo, para lang sayo. Tahimik na tumingin si Sasuke kay Kyori at pumikit. Ramdam mo ang iyong chakra. Ang bawat enerhiya ay dumadaloy sa katawan. Ang kapangyarihan ni Uchiha, ang mga alaala ng mga laban. Ang lahat ay gumagawa sa iyo kung sino ka. Ngunit sa ngayon, alam mong hindi sapat iyon para masira ang magic na ito. Kailangan ko ng mas malakas. Biglang nagsalita sa dilim ang isa pang boses. Hanggang dito ka na. Ngunit hindi pa rin pinakawalan ang buong kapangyarihan ng sarili. Binuksan ko ang aking mga mata sa harap mo. Isang anino ang lumitaw. Napakunot ang noo ni Madara Uchiha Yogan. Imposible naman. Nag-cross ang mga braso ni Madara. Ang malamig kong mga mata ay nakatingin sa iyo ngayon. May nararamdaman ako. Parang tumitingin ng kopya. Hindi natapos sa kanyang sarili. Nandito ka para tulungan ako. Tumawa ng mahina si Madara. Dumating lang ako para makita. Deserve mo ba talaga ang kapangyarihan ni Uchiha? O hindi? Sa sandaling iyon ay dumating si Madara Law ng napakabilis. Sasu 10 instant response summon Susanoo. But Madara sa isang indayog lang ng kamay. Sinira ang Shaka armor. Putik ang buong espasyo ay nanginginig. Nakatayo si Kyojin mula sa malayo habang pinagmamasdan ang kanyang takot na mukha. Hindi. Hindi ito ang plano ko. Walang paraan na nagpapakita si Madara dito. Tumingin si Madara sa Sasu 10 mata na puno ng kapangyarihan. Kung hindi mo ako matatalo dito, hindi ka makakatakas sa magic na ito, at hinding-hindi ako mananalo laban kay Kyori. Huminga ako ng malalim at kinagat niya ang labi niya. Tapos biglang nagbago yung mata mo. Agad na umikot si Majay sa Jin-ang. Pagkatapos ay isang ilaw ang namatay. Jin-icing ni Jinzen si Madara na tumatawa ng malakas. Ngayon ay kawili-wili na. Real world umaw gumuho ang pawis na umaagos sa kanyang noo. Tumingin siya sa Sasuten, na nakulong sa mahika ng Yakushizi. Sasuten, huwag kang mamatay. But at that moment medyo nanginginig ang katawan ni Sasuten. Isang higanteng pagsabog ng chakra. Pinupunit ang nakapalibot na espasyo. Nagulat ang mga galaw ni Yakushi pabalik. Nanliit ang mga mata sa kanyang katawan sa takot. Mula sa uso, dahan-daang buksan ang iyong mga mata. Ang green and purple na glow. At kasisimula pa lang ng totoong laban. Marahas na yumanig ang buong lagusan. Nang pumutok ang higanteng chakra mula sa katawan ng Sasuten, ang maliwanag na mga mata, mirror image ng Yakushigi. Umaatres ang halimaw sa takot. Umikot ang mga mata niya. What the hell? Green Rain iyon. Isang kapangyarihan na pagmamayari lamang ng pinili. Umungol si Yakushiji. Parang itutulak palayo. The sense of insecurity na kumakalat sa katawan niya. Umikot ang sunod-sunod na matatalas na mata sa kanya. I activate ang isang high-level na magic trick. Ngunit sa sandaling ang daloy ng Shaka ay tangayan ang Suten. Lahat ay naglalaho na parang wala. Hindi umubra ang pagtataas ni Sasuke ng kamay. Sa isang tingin lang, nasira mo ang pinakamakapangyarihang mahika ng halimaw. Pinisil ni Yakushiji ang chakra nito na nagiging magulo. Ito ay darating sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Higanteng braso na umuugoy pababa, parang gustong durugin lahat. Ngunit ang Sasuten ay hindi umiwas, na may konting galaw lang. Itinaas mo ang iyong kamay at buksan ang iyong palad. Ipinanganak si Ratenshi, isang higanteng tulak na nagmumula sa katawan ni Sasuke. Brutal na itinulak pabalik ang Yakushizi. Bahagyang napunit ang katawan ng halimaw. Nalalagas ang mga flakes ng karne kapag 10 metro ang layo nito. Bumagsak sa pader na bato sa likod. Nabasag ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Sasuke.
Patunayan ang lakas ng huling suntok. Natulala si Umo sa kapangyarihang ito ng demonyo. Umungol si Yakushiji. Kahit nasugatan siya, hindi pa rin siya sumuko. It stands up chakra rises marahas. Pagkatapos ay buksan ang iyong bibig at tumuon sa isang higanteng globo ng enerhiya. Isang pajama ngunit umiling lang si Sasuke nang walang kabuluhan. Itaas mo ang iyong kamay. At sa isang kisap mata ay nanginig ang paligid. Isang invisible force of gravity na humahawak sa katawan ng Yakushiji. Nanginginig ang lupa. Mga higanteng tipak ng bato na napunit mula sa lupa. Umiikot sa Yakushiji. Unti-unting bumubuo ng isang higanteng celestial body. Sumisigaw ang halimaw. Ngunit ang kapangyarihan ng Chibako Tenshi ay ganap. Sa isang minuto, ang Yakushiji ay tinatakan sa loob ng isang artipisyal na buwan. Umaaligid sa langit, nagiging tahimik ang lahat. Umlunok ng kan, nakatingala sa langit, kung saan umaaligid pa rin ang higanteng globo ng bato. Ayan yun, nabawi ni Sasuke ang kanyang chakra. Ang mga mata ng Kimzen ay unti-unting bumalik sa normal na estado. Tumingin siya pabalik at umo ang kalmado niyang mukha.